Hebrews chapter 13 verse 5, sabi po dito, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have, for he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Supurihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at tayo po'y manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa muli sa pagkakataon ito na kami po ay dinako mo sa lugar ito upang kami po ay sama-sama na magpuri at sumamba sa dakila mong pangalan, O God. Sa mga naka-join din po sa Google Meet, kayo po ang magpala na saan man sila naroon, ay nawa po ang mga salita mo, ang kanang marinig at may kintal sa amin sa bawat puso ng iyong mga anak ko, Lord. Salamat o Diyos, pangunahan mo po kami, nawa po ang banal ng Espiritu ang magturo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa lingkod Diyos, upang may pangaral ko po ang mga salita mo na ayon lamang sa Bibliyang kaparaanan. Salamat o God at lahat ito yung dadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sumawa ka po na kayong putid at muli, magandang umaga po. Ngayong umaga po ay focus lang po tayo sa ating pag-aaral. Wala munang istorbo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo ako istorbuhin at magpo-focus ako sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Okay po, so ngayong umaga, ang pamagat po, kung mayroon kayong notebook, ballpen, ito po, isulat nyo. Kung wala kayong ballpen, lapis, sa utak na lang po. Ang problema pag next week, di na maalala. Kaya maganda, may ballpen, may notebook. So ang pamagat po na ating pag-aralan, grounded in the unchanging nature of Christ. Yun, grounded in the unchanging nature of Christ. At yung ating text, yung Hebrews chapter 13, verse 5. Yun, so po yung ating teksto ngayon. At ang pinaka-background po ng ating pag-aralan, ito po ay aklat ng Hebrew. No, alam naman natin, ang aklat po ng Hebrew was written to encourage wavering Jewish Christian. Ito po yung sinulatan ng writer, yung mga Kristiyano na convert na mula sa pagiging Judaism, na convert po sila sa Christian na mananampalataya ng Panginoon. Tapos, sabi doon, para sila po ay ma-encourage to preserve in their faith in Jesus Christ instead of reverting to Jewish law and synagogue practices. Kasi kaya sinulatan ni Apostle Paul ang mga nanampalataya sa Hebrew ay para hindi sila magbalik doon sa dating practices nila. Kasi sa atin lahat pwedeng mangyari din po mga kapatid na convert tayo sa katotohanan, na convert tayo sa tama, pero sa katagalan ay babalik ulit tayo, babalik doon sa dating gawi. At marami na akong nangyari yan. So ngayon po, dito po sa ating pag-aaral, puntahan po natin yung pinaka-outline ng ating pag-aaralan ngayon, yung practical Christian living. So tinalakay po ni Apostle Paul, nung writer dito, yung practical na buhay bilang mananampalataya. So ano po yon? Dito sa Hebrew 13:1, sabi po ng ating kapatid Apostol na Pablo, let brotherly love continue. Yon, kala mo mga kapatid, napagandang verse, napakaikli. Memory verse. Pwede ba memory verse natin sa linggo? Let brotherly love continue. Maikli, mahaba? Maikli. Kaya-kaya bang sa uluhin? O yun, kahit ka ngayon sa ulo natin, no? Let brotherly, anong sunod? Continue. Yun. Kung hindi pa naman natin masaulo yan. Napakaikli. Ayun, so ilagay nyo sa notebook nyo. Memory verse ko ito sa Sunday. O yun. Kala mo napakaikli ito, pero napakalawak po ito. Ang ibig sabihin ito. Anong ibig sabihin ito? Let brotherly love continue. Sa Tagalog, mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Verse 1 pa lang, ay binibigyan din po ni Apostol na Pablo yung mag-ibigan tayo bilang magkakapatid. Bakit to? Ay sa langit ito, tayo pa rin magkikita eh. Kahit magkahiwalay tayo dito, kahit nagkakasamaan tayo ng loob, sa huli, tayo pa rin ang magkikita doon sa eternal na langit, mga kapatid. Kaya magmahalan na lang po tayo. Yung pagmamahal dito na binanggit ay yung tinatawag na Philadelphia. Yon, brotherly love. Kasi may tatlong klaseng love, no? Yung agape, philia, saka eros love. Yon, sa Bible, dalawa lang binanggit, pero minsan, kinagamit natin yung eros love para maipaliwanag na yung nararamdaman mo sa isang tao, emosyon lang yan. Kung baka nawawala ka na lang sa align. Yon.
erosion. So, dalawa, ay, nakakita ako ng maganda, nakaramdam ako ng bugso ng aking damdamin. Baka emosyon lang yan, ha? So, let brotherly love continue. Paano natin maiparamdam yung pagmamahal sa ating kapwa, mga kapatid? Tandaan po natin, yung pagmamahal, i-define na po ng Bible. Yung palagi natin dinidefine para maintindihan, lalo na po ng mga bago, na ang pag-ibig ay hindi lang yung sasabihin mo, I love you, mahal kita, pero nakita mo, walang makain, may sakit, may karamdaman, pero hindi natin matulungan. Tingnan po natin dito sa 1 Corinthians 13:4, maiparamdam natin yung totoong pagmamahal. Sabi ni Apostol na Pablo, sabi doon, charity suffereth long and is kind, charity inviteth not, charity vaunteth not itself, is not puffed up. Sa Tagalog, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. So ang Kristiyano, palaging maganda ang loob. Yon, hindi masama ang loob. Yon, di ba? Paano sumasama ang loob? Pastor, pag sumama ang loob ko, pag pinagalitan ako ng nanay ko, tatay ko, pag wala akong pera, pastor, masama ang loob ko. Pero pag maraming pera, aba, anong kapagramdam ng puso natin? Masaya ang loob ko, pastor. Yon, hindi po ganon. Pag ang Kristiyano, wala man o mayroon, palaging maganda ang loob. Yon. Hindi po yan nagbabago dapat. Palaging ang kalooban ng Kristiyano ay maganda ang loob. Sabi ng talata, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Yon. Kaya tayo, kung ano man ang mayroon tayo, ibalik natin ang papuri sa Diyos. To God be the glory. Yon. Siya yung nagbigay para gamitin natin sa kabutihan. Hindi binigay ng Diyos para gamitin natin sa kasamaan. Pag ginamit natin sa kasamaan, sino ho sa Bible, naalala niyo mga kapatid, na binigyan ng karangyaan ng Diyos. Tapos binawi ng Diyos dahil sa kanyang pagmamataas. Sinong naalala niyo mga kapatid? Si King Nebuchadnezzar. Yon. Binigyan ng karangyaan, kayamanan, hari, ganung hari siya, tapos kayamanan. Pero anong nangyari sa kanya? Anong sabi niya? Alam mo, yung mga yan, nangyari yan dahil sa akin. So hindi niya in-acknowledge ang kabutihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, na kaya mayroon siya dahil sa Diyos. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Ngayong oras na ito, mababago ang iyong buhay. Kaya huwag nating bibiruin man mga kapatid ang Diyos. Sa isang kasap mata, pwedeng mabago ang buhay natin, pwedeng mabago sa kabutihan o maging masama tayo dahil sa paglabag natin sa Panginoon. Si King Nebuchadnezzar, di ba? Anong nangyari sa kanya? Nawala sa pagiging hari, tinubuan ng mga balahibo yung kamay, yung haba, yung mga uko, tapos gumagapang na siya. At ang kanyang gustong kainin ay pagkain ng hayop. Alam mo, isang hari yun. Sa isang kisap mata lang na nagmataas po siya. Hindi niya in-acknowledge na yung kanyang kayamanan, yung kanyang karangyaan ay bigay ng Diyos. So tayo mga kapatid, kung tayo payamanan, gusto ko nga, mayaman kayo lahat eh. Sino gustong yumaman? Tas ang kamay. Parang ayaw nyo pero gusto nyo. Ayaw nyo tumaas pero yung puso nyo gusto ko, pastor. Lahat po tayo naghahangad na magkaroon ng financial, financial freedom. Kasi minsan pag wala kang financial freedom, madali kang tumanda. Bakit ho? Lahat ng bayarin, saan mo kukunin yon? Di ba? Pag nag-college yung anak mo, Brother Ariel, saan kukunin yon? Di ba? Ay, ilan ba anak mo, Brad? Tatlo. Ay, yung isa, nagtatrabaho. Yung dalawang yan, pag nag-college, medyo matindi ang labanan yan. Di ba? Puputi, mga elementary pa lang, medyo libre-libre pa. Pero pag nag-college yan, first year college, second year college, third year college, talaga mapapasabi ko, Lord, ikaw na po bahala. So, kung wala tayong financial, magkakaproblema. Pero, tandaan po natin, hindi yung problema talaga yan. Ang problema na talaga natin, kung paano natin unahin ang Diyos at gawin yung kalooban ng Diyos. Tingnan po natin, sabi doon, ang pag-ibig ay hindi nagmapapuri, hindi mapagpalalo. Verse 5, sabi doon, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan. Yon, tandaan po natin, lahat ng kilos at galaw natin 24 hours alam ng Diyos.
Nako, abangan mo si pastor, baka nandyan ha. Pag nandyan si pastor sa kanto, mag-armalite ka na, pang. Alam na, nagmating na si pastor, natatakot kay pastor. Di ko nga alam ang ginagawa mo eh. Pero ang Diyos, sabi ng Hebrew 13:5, walang bagay na natatago sa Diyos. Lahat ay hayag. Kaya kahit tag-iisa ka sa buhay, huwag mong tatangkain na gumawa ng mali. Bakit to? May Diyos na nandoon sa langit na nakatunghay po sa atin. 24 hours. Nakatunghay. Nagtatago ka pa eh. Tingnan mo kung baka may kapatiran kami dyan sa Primitive Baptist Cavite. Nagtatago ka pa eh. Yun. Huwag po tayong matakot sa tao. Matakot po tayo sa Diyos na may kakayanang parusahan tayo sa mga ginagawa natin. Ang sabi doon, hindi nakikigalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Yun. Maganap po tayo kung anong totoo. Alam, sinabi ng Bible, huwag kakaligtaang dumalo, katotohanan po yun. Sinabi ng Bible, manalangin kayong palagi, katotohanan po yun. Sinabi ng Bible, magbigay ng masaya ang puso, totoo po yun. Magbibigay ka pero nakasimangot ka, huwag ka na magbigay. Hindi katotohanan yun. Kaya kapag nagbibigay sa bahay pa lang, alam mo na, binibilang mo na, ito talaga ninoy, puro ninoy. Walang problema yon. Basta galing sa puso, masaya ang puso mo. Kasi naman nagbibigay ka, binibilang mo dito pero wala ka hindi malaman kung anong klaseng puso yan. So, ano pa yon? Sabi doon, lahat ay binabata, lahat ay pinaniwalaan, lahat ay nasaan, lahat ay tinitiis. Ito yung definition ng love, mga kapatid, na pwede nating i-exercise sa araw-araw nating buhay. Bakit to? Tayo'y born again na. Tayo Kristiyano na. At ang Kristiyano at isang mananampalataya ay mayroon ng fruit of the Holy Spirit. Isa po sa fruit of the Holy Spirit is love. Yon. Kaya ang Kristiyano walang kaaway. Yon. Pag may nang-away sa inyo, kapag may nag-persecute sa inyo, anong gagawin mo? Pastor, inaway ako. Kaya pasensya na, Pastor. Itiwalag mo na ako. At hindi po ako nakapagtimpi. Nasulto ko po. Nandito po ako ngayon sa barangay, Pastor. Nag-live ka pa, no? Kasi na barangay ka. So, wala ho tayong kaaway. Ang sabi ng Bible, tinanggan natin yung sabi ng kapatid Apostolo Pablo, kapag tayo po ay pinipersecute o sinasabihan kung ano-anong salita, anong sabi ng Bible? Romans chapter 12 verse 19, sabi ni Apostolo Pablo, dearly beloved, naka-address na naman sa mananampalataya, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, nasusulat daw. Anong nasusulat? Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Yun. Sabi sa Tagalog, huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. So, ang Diyos, bayaan mo magalit doon sa nagpe-persecute sa'yo. Bakit to? Sabi niya, sapagkat nasusulat, ano ba nasusulat na naman? Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Di ba? Ang ganda nun. Wala kang ginawa, pero may tagapaghiganti ka. Hindi ikaw naghiganti, pero ang Diyos ang naggumawa ng paraan para kapaghiganti ka doon sa gumawa ng masama. Kasi kung ikaw ang gaganti, madidimanda ka, mapapatay mo siya, baka ikaw pang mabatay, ano mangyayari? Kaya nga pag may nag-persecute sa inyo, ipanalangin mo na lang. Yes. Huwag ka nang umimik, huwag ka nang magsalita kung magbalik. Pag sinabi sa yung pangit ka, ano ang sasabihin mo? Mas pangit ka! Di lalong tama yun. Lalaki ang, kumbaga sa apoy kaunting apoy, ay ginatungan pa. So, wala tayong igaganti. So, yun po ang tinuturo ng totoong pag-ibig. Kaya ang Kristiyano, lahat ho ay kaibigan. Wala ho tayong kaaway. Yun, hindi mo alam yung kakaaway mo, yung pala, doon sa langit, kasama mo pala. Alam mo, kaaway kita noon, bakit nandito ka? Akala ko, impyerno ka Huwag po tayong mag-judge. Dahil sabi ng Bible, sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, wala ho tayong karapatang mag-judge. At sabi doon sa Matthew chapter 7, verse 7-1, judge not that you be not judged. Huwag ho tayong, sabi doon, huwag kayong pagsihatol upang huwag kayong hatulan.
For with what judgment you judge, you shall be judged, and with what measure you meet, it shall be measured to you again. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo. Sa panukat ng inyong isusukat, ay susukatin kayo. Tapos sa verse 3, And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but consider not the burn that is in thy own eye? At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit, hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Yon, kasi ang paborito ng mga Pilipino ay magpuna ng ibang tao, di ba? Alam mo, si brother, bakit kaya ganun na yan? Bakit kaya ganun yan? Bakit ikaw? Ano ka? Diba? Wala tayong karapatan na mag-judge sa kapwa-tao natin. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yon ang ginagawa mo sa akin. Huwag tayong mag-judge. Kita mo, kung i-judge natin si Henry C. Diba ba? Dati yun, magsasapato sa Quiapo. Kaya nga walang mercury sa bawat SM, di ba? Bakit? Nung si Henry C. po ay mahirap, ayaw pa tayuin doon sa harap ng mercury. Nung lumaki naman ang SM, parang ganti yan eh, no? Kaya sa loob ng isa, wala ka makita ang mercury. Kasi nung panahon naghihirap si Henry C., abay, parang, diyan ka sa gilid-gilid lang. Huwag ka dito. Huwag ko tayo maghahatol dahil di natin alam yung panahon. Maaring mataas ka ngayon, nakakaangat ka ngayon, ang mundo ay bilog. Yon. Ang buhay natin hindi alam. Yung pinsan ko po mga kapatid, sa classmate yun, hindi naman kagalingan, hindi katalinuhan. Pero alam mo ngayon, sa aming barangay, siya po yung pinakamayaman. Yon. Bakit to? Hindi mo naman sa pinag-aralan yan, hindi naman yun, kung napakababa yun, hindi umiimik yun. Pag inaawa yun, umiiyak lang yun eh. O ngayon, yung mga nang-away, siya ang inuutangan. Baliktad na eh. Siguro kung gumanti siya, parang si Joseph, o ikaw ang nang suntok sa akin, hindi kita pautangin. Ganun ho, pairalin natin yung humility. Makikita mo, sa hinaharap, itataas ka ng Panginoon. So, punta tayo do sa ating outline. So, verse 1 lang po yun, pero di ba, lawak? Napakalawak na no verse 1. And verse 2, ito po yun, sabi ni Apostol na Pablo, Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. So hindi natin alam, nakapagpatuloy na patalayo ng anghel na padala ng Panginoon. So minsan kasi tayo, maraming bisita, di ba? So ang isang Kristiyano, hospitality. Yon, hospitable po tayo. Di ba? Yan po ang tawag sa mga Pilipino. Filipino is a hospitable country. So, napaka-hospitable natin. Come here. Come here in the Philippines. More fun in the Philippines. Diba? Kaya marami naaakit dito kasi ang sabi ng Amerikano, Pilipino daw talagang masayahin. Tsaka approachable. Lalo tayo mag-Kristiyano. Pilipino yon. Pilipino tayo, Kristiyano pa. Dapat doble ang ating hospitable. At doble pa ang ating pagiging masayahin. Ay yung mga Pilipino nga eh. Sa amin ngayon, nung 14, 15, pista po sa amin sa barangay namin. Ang dami mga classmate ko. Classmate, uwi ka. Ikaw ang ikaw ang kakanta sa video, okay? Kasi alam niya, nung binata ko, number 1 akong tagakanta sa video, anong tawag doon? Yung sa kaset pa yun eh. Di ba? Sa kaset. Basil Valdez. Ano pa yung mga paborito mo? Real? Tom Jones. pero nung naging Kristiyano na ako, mula talaga noon, hindi ako kumakanta ng mga worldly, mga kapatid. Mula nung na-convert ako, Christian song na talagang kinakanta ko. Nagigitara ko, Christian song. Puro Christian song na ako eh. Pinangatawan ko na kasi nagsasawa na ako sa mga worldly. Hindi naman natutuwa ang Diyos pag kumanta ka ng worldly. Ikaw lang naman natutuwa eh. Pero pag kumanta ka ng irreligious, natutuwa din ang Diyos. Oh.
Kung kaya nyo, pero pag hindi kaya, ipag-pray, Lord, nawa, maalis na yung hilig ko sa pagkanta ng mga worldly. Oh, giliw ko, miss na miss kita. No, si Brother Ariel, ano pa yung kinakanta mo, Brad? Tokso? Tokso lang yun. Ang tukso, hindi lalayo ang kapatid. Tanda po natin. James 4:7, sabi ni Santiago, submit then to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang paraan para mapalayo natin ang kalaban ay submission to God. Pagpapasakop sa Diyos. So, yun. Hospitable, walang Kristiyano. Lalo tayo mga Kristiyano. Yun, mapagpatuloy tayo sa mga kapwa natin mananampalataya. Hindi natin tinatanggihan. Ito, sunod po mga kapatid. Ito para sa mga nagpaplanong mag-asawa. Taas ang kamay, lahat ng nagpaplanong mag-asawa. Wala na akong gustong mag-asawa. Bakit to? Nadala na po kayo. Sabi nung nabasa ko. Sabi nung nagtanong, sister, kung maibabalik lang ang nakaraan, gusto mo po bang mag-asawa? Naku, ayaw ko na! O kayong mga nakaranas mag-asawa, kung ibabalik lang ang nakaraan, mag-asawa pa ba ulit kayo? Aba, ang daming umiling. Bakit naman? Ang hirap ba? Di ba nyo naunawaan ng bagong kasal? Na sinabi nung nagkasal, ngayon kayo'y mag-asawa na. Magsasama kayo saan? Sa hirap at ginhawa. Dapat naunawaan nyo na mag-asawa. Sa hirap at sa ginhawa, may hirap at ginhawa. At yung hirap na yon, hindi ho talaga nawawala sa mag-asawa. Ngayon, sabi doon sa verse 4, sundan nyo ako kapatid sa mga Bible nyo. Marriage is honorable in all, and the bid and defiled, but warmongers and adulterers, God will judge. Yon. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Yon. Yung gustong mag-asawa, kapatid, mag-asawa na kayo. Huwag kayong gagawa ng hindi maganda kasi bawal po yon. Sabi to, no, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Ano ho ba yung marangal na pag-aasawa? Unang-una, kung Kristiyano ka, dapat ang mapag-asawa mo ay Kristiyano din. Yun ang marangal na pag-aasawa. Yun. At pangalawa, kailan ho kayo, sabi doon, in the bed and defiled. At nawang madungisan ang higaan. O, paano tatabi yung lalaki at babae? Kailan tatabi yung lalaki at babae? Pagkasal na. Yon. Bawal ho magtabi pag hindi pa mag-asawa. Mga unbeliever, di ba, ginagawa yan. Pagka nagkita, uso ngayon ang text ang message. Alam mo, crush kita. Nakita ko yung mukha mo sa Facebook. Oo nga, magkita tayo. Saan tayo magkikita? Siyempre sa mata. Nung nagkita, yon. So, ingatan natin mga kapatid, no? Dahil ang pag-aasawa ay hindi gawang biro. Yan po ay talagang pinagpipray sa Panginoon. Yan ay talagang iisipin mo na yan ay responsibilidad. Hindi yan ay pag-aasawa, ay sabi doon, anak, mag-asawa ka na para, ano yung sinasabi ng mga magulang? Para lumagay ka sa tahimik. Mga may asawa, totoo ba na tahimik? Kailan mo? Grabe, ano? Hindi na tahimik Buti pa nung single, tahimik no? Pag-uwi sa bahay, tulog. Pero pag may asawa, pag-uwi, nasaan ba yung sinaing? Dito ko lang sa bahay, puro kapanood ng TV, wala pang sinaing. So, hindi na tahimik. Pero pag pareho kayong Kristiyano, kapatid, masarap po may asawa na pareho kayong Kristiyano. Yun, nagtutulungan. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi na kayo iisa, kundi kayo'y dalawa na. Yun. Yung isang problema, dalawa na kayong magre-resolba nun. Ang hirap na pag ikaw lang ang may problema, tapos ikaw lang wala kang katuwang, di ba? So, nagtutulungan. At ang maganda po nun, mga kapatid,
yung pag-aasawa ay dapat marangal. Huwag hong mabilisan. Yon. Kaya nga sa mga estudyante, taas lang kamay, lahat tayo estudyante. Lahat tayo estudyante. Yon. Senior citizen, estudyante pa kayo? So bagay, mayroong nag-graduate, 70 years old, grabe, high school, high school. 70 years old. Tapos papasok pa raw siyang college. Sabi ko, parang gusto kong schooling ng college eh. Hindi pa pala huli ang lahat. Habang gusto, at gusto mo talaga, pwede mag-aral pa. Eh sabi nung, so, yung mga nag-aaral, mag-aral muna. Yun, 100% focus kayo sa pag-aaral. Yung pag-aasawa, napakadali lang yan mga kapatid. No? Kakapagtapos kayo at may trabaho, ang dami na ang dami ng mga, lalo no, sa kapanahonan ngayon, no? So, wag magmadali sa pag-aasawa. Ang sabi doon, kapag ang tao'y tumakbo ng batulin, kung matinik ay malalim. Yon, wag magmadali. Yon. Ako nag-asawa po, 29 years old. Kala po, high school ako, wala akong girlfriend. Yon. Elementary, wala akong girlfriend kasi elementary pa ako. Tawa si nanay. Pero yung mga classmate ko, elementary, nagka-crush-crush na sila. May crush ako, pero ang totoo, ang problema, wala crush ako. Ang dami kong kalaban eh. Ang mga kalaban ko doon eh, ang tatangkat, ang gagwapo. Eh kaya ako, di ba aling crush, dito na lang ako sa time, hintay ko na yung tamang panahon. O, di ba? Kaysa naman kompetensya pa ako. Anong laban ko? At tangkad ng kalaban ko. Ang gagwapo. Ay ako naman konti lang. Tama lang. Kaya totoo nung high school, wala akong naging girlfriend. Yun. Tapos nung pumasok ako sa Manila, wala na akong naging girlfriend. Nung katagalan, nagkaroon na. Yun, kasi sila may girlfriend, wala ako. Sabi ko, ba't ako'y wala kaya? Yun, pero yung tamang panahon, nung naging Christian ako, yun, nawala na yung unang girlfriend ko. Yun. Dumating ngayon yung bigay na Diyos, si Mrs. ngayon. Kasi nag-pray na ako, wala na yung una eh. Lord, sino kaya ang bibigay mo sa akin? Yung bigay mo talaga, hindi yung gusto ko lang. Kasi gusto ko lang, ang dami. Katrabaho ko, ang dami katrabaho ko. Supervisor ako sa SM, daming magaganda dun eh. Pwede akong mamili eh. Yun. Pero, hindi naman Christian. Hindi naman mananampalataya. So nag-pray ako nung nasa church, Lord, sino kaya ang ipagkakalob mo sa akin? Ay tamang-tama, ako ang may hawak ng young people. Si Mrs. nasa young people. Sabi ko, parang si Mrs. kasi tahimik yan. Gusto ko mga tahimik na tao eh. Ayaw ko nung parang siya pa ayaw ko eh. Nagpapakita ng motibo. Gusto ko talaga yung pinaghihirapan ko talaga. Gusto ko yung pag pumunta ako, nag-i-give ako, nagbabayo ng matindi, no? So, yung mga young people, in-encourage ko kayo mga kapatid, na mag-aral na mabuti muna. Yun. Huwag magmadali sa mga bagay na pagdating ng panahon ay pagsisisihan. Dami kayang nagsisising kabataan ngayon, di ba? No? Sayang, hindi ako nakatapos. May tinapos naman, babysitter. Yun. So, tayo mga nanay, no? Anuhin natin mga anak natin. So, pangatlo, apat, Hebrew 13:5 and 6 to yung context natin kanina. Sabi doon, let your conversation be without covetousness and be content with just things as you have, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Yon. Sa Tagalog, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Napakagandang verse na ito, kapatid. Mula nung ako'y naging Christian, ito po talaga yung talagang memory verse ko rin. Talagang nagpapalakas sa akin sa bilang mananampalataya. Ngayon, sabi doon ni Apostol Pablo, sabi doon, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Kasi liliwanagin lang natin, ang pera hindi ho masama.
Kasi pag wala kang pera, delikado din. Yon. Kasi ang pera, nakakasagot po yan sa mga pangailangan natin sa araw-araw. At sasabihin mo, Brother Ariel, anak mo, pa, ibili mo nga ako ng notebook. Wala tayong pera, kaya walang notebook. May field trip ang anak. Daddy, may field trip kami. Wala tayong pera, walang field trip. O, di ba? Tapos nag-text yung nanay mo, anak, magpadala ka naman ng pera kahit magkano. Pasensya na po, wala akong pera. Pwede ba naman sabihin yun, mga kapatid? Puro ka walang pera? Hindi po pwede, mga kapatid. No? Kaya yung salapi, hindi masama kung ginagamit natin sa kabutihan. Ang sabi doon, ang sinasabi ni Apostol Pablo, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Pag inibig natin ang salapi, ito yung nangyayari. Tingnan po natin. Naka-address po ito sa mga maraming pera. Sinong maraming pera, mga kapatid? Taas ang kamay. Pastor, hindi ko ipapahalata. Tingnan po natin. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ano pong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? For the love of money is the root of all evil, which while some committed after, they have erred from the faith and purged themselves through with many sorrows. Yon. Naalala ko yung mga salihan natin network ni Sister Janice, no? Ang dami mga apply namin, no? Naging milyonaryo. Pero nung nagkapera, ang dami ng babae, yung iba ng lalaki. Nagamit na sa kabunduhan eh. So ang pera, pag pinagpala tayo ng Diyos, may payo po ang Biblia dyan kung paano natin gamitin ang tama. Kasi may possible na isa sa atin dito, pagpalain ng Panginoon. Malay natin, si Nanay Felicidad, pagpalain, mga mabigyan ng loan, $10 million. Alam mo, sino yun? Times, magkano ba ang dollar ngayon? 10 million times 59. O sige, magaling sa math. Siguro, hahawak tayo sa kamay ni Nanay Felicidad. Nanay Felicidad, paambo naman. Hindi masama magkapera, pero kung ang pera nito ay gagamitin mo sa kasamaan, yun po ang masama. Tingnan po natin, sabi ni Apostol Pablo, for the love of money is the root of all evil. Lahat daw ng kasamaan ay nagsisimula sa pag-ibig sa salapi. Lahat ng kasamaan. O bakit yung ating gobyerno, marami yung mga masasama, marami mga isyo dahil sa pera, di ba? Puro pera eh. Puro pera ang isyo. Pero sabi ni Apostol Pablo, which while some committed. So, hindi mo masamang ang pera, basta hindi mo kinukubit. Hindi ka nagiging masakim. Sinong gustong magkapera dito, mga kapatid? Ako gusto kong magkapera talaga. Kasi ang gusto kong daming dapat tulungan. Pero limit lang talaga ang matutulong kapag, di ba? Pero kung may pera tayo, di ba? O Brother Ariel, ano ba ang Gcash number mo, Brad? Abagan mo na, di ba? Ang ganda. O Brother JR, ano bang bank account mo? O, agad, pasok agad. Sabi ni Brother, Pastor, meron ka ba dyan? Brad, naunahan mo lang ako. Nag-count.